Guys, and welcome back po sa Terra Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign po na Leo para sa October 7 hanggang 13. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and palike na rin po ng ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising signs nyo po, importante rin ito. Sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin yung mga readings na gagawin po natin. They are for guidance purposes. So, may free will ka, gamitin niyo po ito ng maayos. At sa mga kailangan po mag-set ng private readings or spell works po tulad ng prosperity or banishing, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. Yung link po is nasa description ng video. At sa gusto po mag-support ng ating channel, Lumago, pwede nyo po i-click yung ating join button or yung thanks button, yung may heart. Or pwede po kayong mag-send ng donation via GCash or Maya. Number is on the bottom of the screen. Leo, kamusta ka ba? Okay, meron tayo itong Queen of Pentacles, tsaka Not For You. Yeah. So, Queen kasi, older female energy to. Tapos si Pentacles, symbol ng Earth, anything na tungkol sa physical. Yes, governed din to ng element of water. So, emotion. So, well, ando lang naman. Ano ba sabihin sa'yo to? May siguro, simulan natin sa tinatawag, yung nabasa ko kay Max Lucado na book. Yung title ng book, madin yung hanapin yun, And the Angels Were Silent by Max Lucado. Meron isang chapter doon, ang pangalan ng chapter, Sandcastle Story. Yung kwento niya, nagsimula siya na isang bata, nasa may tabing dagat, gumagawa siya ng sandcastle, tapos tuwang-tuwa siya na ginagawa to. Pero sa bandang huli ng chapter, sinabi doon na alam ng bata na sa bandang huli ay kukunin din to ng dagat. So, habang yung palapit ng palapit yung dagat doon sa castle niya, hindi siya natatakot na mawala ito. Kasi alam niya, hindi niya pag-aari yung buhangin. So, pagkatas nakuha niya ng buhangin ng dagat yung kanyang ginawa, andoon na, masaya siya, then aalis siya, then andoon na, kukunin yung kamay ng kanyang ama, at aalis na sila. Same thing with you. Andoon na pinapala sa'yo ng universe dito na maraming bagay sa mundo ang temporary. Huwag mong masyadong ipukul doon na eto na yun. Eto na yung eto lang yung magpapasaya sa akin. Eto lang yung magbibigay sa akin ng ngiti. Eto yung magpaparamdam sa akin ng fulfillment. Just like the Sandcastle story. Alam mo dapat na ang maraming bagay sa mundo ay temporary. Siguro andun, kaya nagkakaroon ka din minsan ng frustration na feeling mo parang yung fulfillment mo nawawala. Kasi nakafocus ka masyado doon sa mga temporary na bagay na ino-offer ng mundong ito. There are things that are not temporary that could give you eternal happiness. Yun yung minsan masyado tayong nandun on the material aspect. Oo, sige. Given, we need those material things kasi kailangan din natin yun sa ating buhay. Kasi, siyempre, pera, yung trabaho natin, negosyo, yun yung mga bagay na nagbibigay sa atin tumutulong sa atin para sa pang-araw-araw natin. Pero ito yung palalasay ng cards, huwag mong i-focus doon sa mga temporary aspects ng buhay. Huwag kang mag-focus doon sa mga bagay na alam mo sa bandang huli, kukunin din ng dagat. Just like the kid, nung bata na alam niya, you should also know that things in this life are temporary. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo mag-invest that are for eternal? Those are, ano ba yun? Una, syempre, andun yung mga relationships natin na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yung mga taong importante sa atin, yung mga nagpapahalaga sa atin, yung mga bagay na pwede natin gawin patungo sa ibang tao na sa bandang huli, mag-iiwan ng magandang marka sa kanila.
na andoon na yung parang sabihin natin na siguro selfish note na din na gagawin mo 'to for your good karma. Giving is one thing na pinapaalala sa'yo ng universe. It's that you give back because the more you give back, the more you are calling the blessings back at you. The more mo parang ka nagtatanim. Andoon na sa pagtatanim mong yon, meron kang aanihin. Hindi man ngayon, but eventually, you will receive kung ano yung para sa'yo. Pero ang binagbablock sa'yo ngayon, we have here the Ten of Cups and happy, happy. Someone once told me, may nagsabi sa akin dati, na ang isa sa mga kalaban ng success is not actually failure. Sabi nga niya, yung failure nakakatulong nga yan para mas lalo kang umangat eh. Ang failure is a stepping stone. Now, with the Ten of Cups, and then kasi is about end of the cycle, Cups about water, tungkol siya sa emotions tsaka sa heart natin. Contentment ang minsan kalaban natin. Yung masyado tayo na kontento na, okay na to, yung mga linyahan na, ay, dito na ako pinanganak, dito na rin ako matetegis. No. Yun yung isang bagay na kailangan mo ngayong pag-aralan, sabi ng universe. Isang bagay na kailangan mong kalabanin sa end mo. How not to be contented. Hindi sa dahil hindi ka grateful, pero andoon na alam mo yung value mo, alam mo yung kapasidad mo, alam mo na, sabi nga nung kanta ni Michelle Branch, there's got to be more to life. Which is totoo. Hindi lang naman yung kung nagtatrabaho ka, negosyo ka, hindi lang naman yun ang meron sa buhay mo. There is more to life na hindi mo napapansin. Parang sa sandcastle story. Of course, kapag gagawa ka ng sandcastle, gusto mo designan din 'to. So, andiyaan na naghahanap tayo ng mga seashells na pwede natin i-design, 'di ba? May mga 'di ba kung naranasan niyo, 'di ba? 'Pag gumagawa tayo ng sandcastle nung mga bata tayo, kukuha tayo ng straw, yung mga plastic spoon and fork, gagamitin natin pang-design. Kasi hindi tayo kontento. We want it to be better. Yun yung isang kalaban mo ngayon, the feeling of contentment, the feeling na okay na yan, na feeling na I'm good with that. There's always, sabi nga nung sa work ko noon, yung isang boss ko, sabi niya, there's always room for improvement. There's no such thing as, ay, perfect na yan. Hindi. Mag-i-improve at mag-i-improve ka and you will be able to be a better version lagi. Kaya siguro yung isa sa mga nagustuhan kong kanta ni Britney Spears, yung Stronger Than Yesterday. Kasi totoo naman, we are designed to be better always on a daily basis. Hindi tayo pwedeng maipit na lang or maiwan tayo na, okay na to. Yung caterpillar nga, di ba? Nag-asam pa siya. Something better, something bigger. Same thing with you. Don't let contentment stop you from reaching another higher level. At pag nandun ka, yes, damdamin mo, then go, reach for another level. Design ka ngayon, Leo, for greatness. Ano bang crowning mo? Ayan, this record mo. So we have here the Six of Wands and crownan mo. Yung pala eh. Gusto mo palang mag-break out from yung pattern na meron ka, then go ahead. Break yourself out of that pattern. And how do you break the pattern? Of course, alis ka sa contentment. Challenge yourself. Six kasi is a number ng harmony. Once about fire, about your passions. Na-master mo na yung craft mo. Na-master mo, kumbaga, andoon na, kung nag-aaral ka, na kahit paikot-ikutin natin yung subject na yan, alam na alam mo talaga. Gamay na gamay mo. Because that is already your forte. Time to get out of that forte. Gamitin mo yun. Skill set mo na yun eh. Bring yourself to a different whole new level. I-challenge mo. Parang sa pag nagbubuhat ka sa gym, which is kailangan ko nang bumalik. Andoon na hindi ka pa nagbe-bench press ka, hindi pwede magsimula ka sabihin natin sa 20, depende sa capacity mo. Magsimula ka sa 20 pounds, yan. Hindi ka maiiwan doon. Eventually, andoon, i-challenge kapag madali na sa'yo 20 pounds,
i-challenge mo yung sarili mo, dagdagan mo, gawin mong 25. Until it come to a point na habang tumatagal, hindi mo napapansin na, ay, nagbe-bench press na pala ako ng 70 pounds. Nag-squat thrust na pala ako ng ano, ng 110. Ay, nag-ano na pala ako, nagpo-pull bar na pala ako ng 80. Challenging yourself right now to do something new, to expand yung capacity mo. It's your calling ng universe para sa'yo. There is more, more. Hindi pa yan. Oo, na parang tutuwa kayo, meron kang na-reach na bagong level, but that's not the end. Sabi nga, habang buhay ka, habang humihinga ka, every day, it's a chance para umangat ka. Ano mo kasi yung foundation mo ngayon? So, meron tayong, okay, Hierophant tsaka Between Worlds. So, Hierophant, ngayon, kung sa normal na Tagalog, tungkol siya sa, in Tagalog, pare or Santo Papa. So, tungkol sa spirituality, then, since connected din to kay Taurus, so it's about resources and money. Well, I understand. Gets ko bakit parang ano ka sa contentment phase na okay na kasi yung sa finances, you're trying to maintain it. Para pinipilit mo na, okay, safe, asa safe level na ako. Pero alam mo yung mga negosyante, hindi naman sila aangat kung hindi sila take ng risk. Hindi naman sila mapupunta doon sa level nila kung hindi nila nilabanan yung takot nila. It's time na you take also the risk. Yes, andoon na, kaso nakakatakot, Aero, baka magkamali ako. Doon nga papasok yung pagiging creative mo eh. Remember, in astrology, you are the house of the creative. Creative side ka. And that's what the universe wants to pull out para mag-manifest pa sa'yo. Kasi, kulang eh. Hindi pa kontento ang universe para sa'yo. Hindi pa 'to tapos. Kumbaga sabi ng universe, "Wait lang Leo, meron pang kasunod. Meron pang gustong ibigay sa'yo. Meron pang gustong yung universe ma-achieve." With the card of the between worlds, andoon na hindi ka pa diyaan. Akala mo okey na, no. Remember na our life, ang buhay natin, this is a journey. Ito isang paglalakbay. At siyempre 'pag naglalakbay ka, oo, may mga point na kailangan mong gusto mong puntahan 'to, makita yung, view na 'to or yung tourist spot na 'to, pero hindi ka doon napapako lang. Kasi there's more. Kumbaga kung dito, punta ka dito sa Trinidad, hindi lang naman sa Iglostone Kingdom ka. Siyempre andiyan ang Tamawan Village, pupunta mo yung Strawberry Farm, gusto mo puntahan si Rocky Mountain Resort, 'di ba? Dami diyan sa Trinidad. Andiyan din yung ano, To the Moon, and we also have yung Mount Kulagong. Ang dami. Mount Costa. Huwag mong ipako na doon lang. There is a lot of things. Taking the risk, yes. Magte-take ka talaga ng risk. Ito na yung papasok na ano, I trust the process. Na madami sa atin na hindi natin intindihan yon. Sige, I trust the process of the universe. Talaga ba? Eh, pag sabi ng universe na tumalon ka dito, gagawin mo ba? Doon makikita kung gaano kalalim yung faith mo sa process ng universe para sa'yo. Ano ba nag-influence kasi sa past mo? Nine of Pentacles tsaka never-ending story. So, nine kasi is about higher level of learning eh. Tapos, si Pentacle, symbol siya ng Earth. So, anything na tungkol sa mga physical na bagay. Tapos, never-ending story. Okay. So, medyo hindi man para sa ito. Pero, based ito sa cards, in general, sa may Sun, Moon, at Rising na Leo, andun kasi na ano, alam nyo yung feeling ng kinapos, siguro within the family, feeling din na pakiramdam na ano, na may nagkamali sa loob ng pamilya, tas lahat naapektuhan in terms ng finances.
Hindi naman ibig sabihin na yung nangyari sa kanila mangyayari ulit sa'yo. Huwag mong gamitin yung rason na, kasi Aaron, history repeats itself. Yes, it will repeat itself kung hindi mo natutunan yung lessons na pinapadala sa'yo ng universe. Kaya nga nagkakaroon ng yung mga nangyayaring problema, nauulit siya kasi hindi natin natutunan o hindi natin sinapuso kung ano yung mensahe, ano yung ginawa at hindi ginawa o late ang ginawa kaya napunta sa ganoong sitwasyon. Learning from your past will be your greatest weapon ngayon. Ano ba yung pagkakamali nila? Masyado ba silang naging complacent? Andoon ba na hindi nila kinalkula yung risk? Andoon ba na ang ginamit nila para doon sa kaya nagkaroon ng financial problem, alam mo yung sabi ko nga, ipantutulong mo is kung ano yung sobra mo. Ang ginamit ba nila is yun dapat gagamitin sa bahay, kaya nagkaroon ng problema? Yun yung mga bagay na kailangan mong bigyang pansin. Matuto ka mula doon, then take the risk. Kasi once na nag-open naman ng universe ang opportunity sa'yo, well, I'm sure it's all perfect. Hindi ka mawiwindang na or mangangarag na, ay, naku, kulang to or universe, hindi tama ito or andoon na malalagay ka sa alanganin. Na, hindi. Siguro ganito na lang, kung hindi ko tinake yung risk dati na mag-invest ng oras para makagawa ko ng weekly horoscope, wala tayo ngayon dito. Hindi kita mabibigyan ng reading. Hindi ako makakatulong sa inyo because I took the risk. I took the risk na ang dami kong occasions no na hindi ko sinasamahan, gatherings, kasi mas busy ako na binibuild ko yung reading sa ginagawa natin. You don't know yung impact na magagawa mo kapag tinake mo yung mga risk na yun. Hindi mo alam na ang akala mo sa'yo lang. No, you will also have a deep impact doon sa mga taong nakapaligid din sa'yo. Ano bang pwedeng maging development mo in the future maging ikaw? So we have here the two of wands and galing, observer. Well, I'm happy naman kasi ang dami sa inyo na andoon na ite-take nyo yung challenge na to. Ite-take nyo yung time na parang sa sandcastle story natin. Ite-take nyo yung chance to build that, make it better, yung sandcastle. Oh, temporary siya. But again, it's the universe calling you to do so. And ang gusto ko nga yung may naalala ko kung ilan kung tama yung sa First Peter yata. Sabi doon, all things work together for good for those who love Him. Of course, I know kung if you're practicing Christianity, andoon na once you love, once you dedicate that love towards your Creator. In this case, you love the universe that much. All the things will work together. May mga sabihin natin detours, hindi mawawala yun. Parang sa kalsada, try mo umakyat ng Baguio, ang daming detours because of some of the kaya may detours kasi for your own safety, which is ganun din ginagawa ng universe. And the good thing about dito, sa magiging development mo, with the two of wands, two kasi is about balance, andoon na hindi ka na yung masyadong overthinking na baka ganito, baka ganyan. Andun ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na, ay, eto dapat yung ginagawa. O, eto yung, andun yung, you feel as well. Ginagamit mo na yung instinct mo na, okay, ito yung pinapagawa ni universe, ito yung direction niya, ito yung pag naramdaman, ang term ng impression, eto yung sign. Kasi minsan nagbibigay ng signs universe yung mga repetitive numbers, yung mga 111, ganyan 333 or 123, may meaning yon. Or yung mga tipo, actually ako, minsan, isa sa mga signs na ginagamit sa akin ng universe is music. Kasi madalas kapag nagtatrabaho ako, nagkapatugtog ako ng music. Then, pag wala akong ginagawa sa work, andoon na, kasi mag-inquire ako sa universe, ano kayang purpose nito, ganyan.
And minsan ang weird lang kasi yung next song, yun yung sagot dun sa tanong ko. Huwag may box yung sarili mo. And with the two, this is about partnership as well. Huwag ka magtataka na the universe will be sending people sa'yo to correct you, to share nila yung wisdom nila, para andoon na turuan ka ng mga bagay na, na akala mo yun na yun. My friend, just be open. Don't just be an observer, sabi nung card. Be a mag-participate ka doon. I-absorb mo. Oo, hindi yon lahat is maging applicable sa'yo. Doon papasok naman yung filtering system mo. Ano ba yung magwo-work para sa'yo? Alin doon yung mga bagay na magbe-benefit ka? Walang masama kung may mga iiwanan ka along the way. There's nothing wrong kasi hindi naman para yun sa'yo lahat. Eh. But take into account, kunin mo yung mga para sa'yo na itinuturo ng universe. There's more. Dami pa. Tingnan natin yung physical environment mo. So we have here the Eight of Swords and building blocks. Siguro din yung mga iba sa inyo, no? May mga pakiramdam kayo na parang ginagawa niyo tong regular na mga bagay na to, pero parang feeling nyo, parang may kulang, or parang may nararamdaman ka na parang you want more. Yung nga, balik tayo kay Michelle Branch, yung there's gotta be more to life. Na alam mo sa sarili mo na meron kang nami-miss out. Alam mo sa sarili mo na parang meron kang hinahanap. Yung kumbaga parang sa pagkain, yung may cravings ka. It's the sign the universe is giving you to expand. Huwag kang masyadong makontento kung nasan ka. Ito na yung parang yung tipong ano eh, um, paano ba yung magandang example? Yung tipong, ako, parang ganito na rin sa akin. Parang, may kailangan ako, yung tipong sa bahay, may nakalimutan ako, alam ko may gagawin ako eh. Then when I check, kailangan ko palang tapusin to mga readings na to. Actually, I'm so excited para sa'yo. Kasi with the Eight of Swords, ang dami mong nakikita na parang, uy, bago yun para sa akin ah. Ay, pwede pala yun. It's a season of learning din para sa'yo eh. Ang maganda nito, yung learning is hindi siya classroom setting. Andoon na yung learning na ginagawa ng universe para sa'yo is andoon na um, informal. Yung kunyari sabihin tamang kwentuhan lang or sabihin nakikinig ka lang, scroll ka sa mga social media accounts, then makikita mo, ano to? Then you started to dig deep o na-capture attention mo o hindi po naglinis ka ng bahay tapos may nakita kang libro, parang, uy, nakuha attention ko dito ah. Parang gusto ko siyang basahin. Bigay mo yun sa sarili mo. Ang daming expansion na gagawin ng universe, kaya huwag ka makontento, please lang. Huwag ka makontento kung nasan ka ngayon. Yun yung magiging, ano mo, kalaban mo as of now. Para ba meron sa emotional environment kasi? Four of Swords, tsaka to the sea. Okay. Si Four kasi, number to ng structure. Ah, kumbaga parang apat na sulok ng bahay. Si Swords kasi, tungkol sa hangin. So, tungkol siya sa pag-iisip natin, mga kaalaman. And to the sea. Well, andun kasi na siguro emotionally, may iba sa inyo na medyo masyadong mabilis yung emotions kasi ang daming nangyayari. Kumbaga, hindi mo naman kailangang ma-involve doon, pero na-involve ka. Parang yung mga tipong walang no choice tayo kundi ma-involve. Kasi you're a part of it. Kumbaga, andoon na yung presence mo, yung ideas mo, kailangan doon eh. Doon sa mga nangyari na yon. It could be within the family. Again, pag sabing family, hindi lang naman ito yung kadugo. Pwedeng pamilya na yung mga taong pinili natin maging pamilya. So, andun yung punto na na-involve ka. And iniintindi mo ngayon yung sitwasyon kasi pinipilit mo alamin bakit umabot sa gantong sitwasyon.
bakit napunta sa ganitong klaseng level? Bakit? 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 Kasi makikita mo kasi may mga tao, yung isa sa mga reason, makikita mo kasi yung mga tao, they did not take into consideration yung mga nangyayari. Para masyado silang naging kampante kasi nandyan ka, ayan na. So, kita mo na yung complacency, yung pag ano, yung masyadong naging kampante sa kinakalagyan. Hindi rin siya maganda para sa'yo. Hindi at nakikita mo na nakakaapekto 'to hindi lamang sa'yo, pero pati do'n sa mga taong nakapaligid. How it affects people yung kapag masyado sila nakontento sa kinakalagyan nila. Eh, alam mo naman na china-challenge ka ng universe, eh, gano'n din sila, eh. So, minsan kailangan mo lumayo do'n sa sitwasyon, sabi ng to the sea, hayaan mo silang gumalaw sa sarili nilang pamamaraan. Kasi kailangan mo ayusin din, eh. Kumbaga, sige ayusin niyo 'yan temporary, yung maghanap ka ng band-aid solution, ikaw medyo lalayo ka ng konti para tignan mo yung buong sitwasyon. Kasi ikaw yung mag-iisip ngayon ng long term, solution doon sa ganap. Ano ba hopes and fears mo? Tignan natin Leo. Ayun, so Five of Swords tsaka come to the edge, bulol lang. So, Five kasi is about action, movement. Si Swords naman tungkol siya sa air, so anything about the mind and the intellect. Yeah. Ano bang pinapahiwatig sa'yo ni universe at this point? Well, yung sa hopes and fears mo ta's come to the edge. Siguro dun yung fear na baka mamaya magkamali. Alam mo, valid yung takot mo na takot magkamali kasi alam mo din na may umaasa sa'yo o may mga umaasa sa'yo. Valid siya, pero babalik tayo ulit dito, yung na ano, yung risk taking. Andoon na pinapala sa'yo ng universe that there is more that you can do. There is a lot of things that is in store for you. Wag mong ipako na okay ka na diyan. And besides, pinapala sa'yo ng universe. Minsan kasi yung alam natin, kulang yan eh. Yung tipo, akala natin expert na tayo dun sa papasukin na sitwasyon. May kung tama yung naalala ko, correct me if I'm wrong, may tinatawag na Dunning-Kruger effect sa psychology na ibig sabihin nun parang konting alam lang pero feeling expert na agad. Huwag tayong mapunta sa ganong klaseng, level o sa ganong klaseng pag-iisip. Kasi alam ng universe na you can ano, eh, alam ng universe na kulang pa yung alam mo. Kaya nga nagkakaroon ka ng fear because when we have fear, andun yung point na kulang yung knowledge natin. Kaya babalik tayo dito, doon sa physical environment mo na i-challenge mo yung sarili mo tsaka dito sa development mo na matututo ka mula sa ibang mga tao, na matututo ka na kasi may mga nagse-share sa'yo na mga kailangan mong matutunan, na matututo ka kasi eto yung pinapadala ng universe sa'yo na knowledge na kailangan mo. As you expand yung knowledge na yun, natututo ka mula sa mga mababasa mo, sa mga tao, kuwentuhan, naririnig mo, yung fear mo unti-unti magdi-diminish yan, unti-unting mawawala. Yung contentment mo, unti-unti yan na magkakaroon ka ng cravings for a higher level na ikaw. Huwag mong ipako. Because this is your possible future, o, di ba? King of Swords, tapos Chop Wood. Now, si Chopwood kasi, this is kung tama yung naalala ko, old or ancient Chinese proverb siya na chop wood, get water. Ibig sabihin, ituloy mo yung ginagawa mo. But since we have here, nasa reverse siya, ayan, mabe-break away ka talaga with the King of Swords. Si King kasi, it's the older male energy. And then, alam natin, swords, about air, about the mind and the intellect. So, andoon yung punto na may leveling up talaga.
And yes, you will be also, huwag ka magtataka na may mga ime-mentor ka ng mga tao sa paligid mo. May mga tao na para i-lead sa yung universe, i-lead sila para magkaroon ng connection sa'yo. Kasi sila na yung matututo sa'yo. So habang nag empty ka ng knowledge mo sa kanila, ng mga experiences mo, ng journey mo sa buhay, andoon na hindi naman papayag ng universe, "Oops, nag-e-empty ka, pupunan natin." So, andoon na you will also be mentored. So, andoon na kaya kailangan mo mag-break away doon sa mga alam mo. Hindi sa kakalimutan natin ha, andun yung punto na i-expand, i-improve. Kumbaga parang sa computer, eh, may papadalang software update para mas maging maayos yung paggamit mo, para mas maging smooth. Malay mo kumbaga sa computer may dadagdag na features na kailangan mo, same thing din with the universe. Meron siya pinapa-download, may binibigay siya sa'yo para you can do efficiently, you can work more, you can do better, and you can give more quality doon sa ginagawa mo. Ano ba yung message ng gods and goddesses? 'Di ba? Lord Pan. So we have here anxiety, resourcefulness, and the wish to live. If you are, sabi nga ni Lord Pan magkakaroon ka ng anxiety if hindi ka ganun ka-secure. Magkakaroon ka ng anxiety kapag hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo in the future. Kaya nga 'di ba meron yung sa Proverbs yata yun, 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and all your mind, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight." Kung tama ka, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 yun, Correct niyo lang ako kung mali, comment niyo kung ano yung tama. So, yun din yung gusto sabihin sa'yo ni Lord Pan. Kaya ka nagkakaroon din ng anxiety, Kontento ka pero may anxiety ka kasi about tomorrow kasi alam mo sapat lang yung meron. Parang yung iba sa inyo pinipilit niyong ipagdugtungin kasi ayan may petsa de peligro na naman, ganyan, ganyan. Pero andun kasi na kaya nga binibigyan ka ng opportunity ng universe. Ayaw ka niyang bigyan ng isda para makakain ka sa araw na 'to. Tinuturuan ka niya ng mangisda para araw-araw meron kang para sa'yo. Time to level up, huwag kang makontento. Time to build your sandcastle story. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo po na magpa-set ng private reading or for spellworks, pwede nyo po akong i-contact sa aking personal account in Facebook. The link is in the description below. At sa mga gusto po mag-support na ating channel para lumago pa po ito, pwede nyo po i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button, yung heart. At sa gusto po mag-send ng donation, pwede nyo pong gawin yun via GCash or Maya. The number po is in the bottom of the screen. Leo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At kasama po si Mikay Noodles sa Tulog na Tulog mula po dito sa La Trinidad, Benguet. Keep safe and naway magkita tayo very soon. Goodbye for now.